Nag-aalburuto ang mga bulkan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pahiwatig o badya na ba ito ng malalakas na pagsabog? O baka naman konektado sa mga nangyayaring malalakas na lindol? Sa bansang may higit 300 bulkan, 4 lang ang laging laman ngayon ng balita. Jerry, gaano karaming residente ang posibleng maapektuhan kung sakaling sumabog ang Mount Bulusan? Ryan, base sa monitoring ng PHIVOLCS, mayroon bang panibagong aktibidad na naitala sa Bulkang Mayon? Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng isang banayad na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Patuloy na nagpapakita ng aktibidad ang Bulkang Taal. Kanlaon, Bulusan, Taal, at Mayon Volcano. Ayon sa World Risk Index 2025, muling nanguna ang Pilipinas sa buong mundo bilang pinakalantad sa kalamidad. Dahil sa lokasyon nito, ang Pilipinas ay madalas tamaan ng mga bagyo, lindol, pagbaha, at pagsabog ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, may mahigit 300 bulkan sa bansa. Sa naturang bilang, 24 ang itinuturing na aktibo. So, yung Pilipinas po, meron tayong lagpas 300 na volcanoes. No? Pero out of that, 24 lamang po yung active. Yung masasabi natin na active sa buong Pilipinas. Pero out of that 24, right now mga nasa 10 lang yung actively monitored natin. So, right now, ang meron tayong masasabi natin na abnormal activity, 4 na bulkan. Ano? Yung Mayon Volcano, Taal Volcano, Bulusan Volcano, at Kanlaon Volcano. Sa gitna ng isang lawa sa Batangas, makikita ang Taal Volcano. Maliit sa tingin, pero kabilang sa mga pinakamapanganib na bulkan sa mundo. Unang naitala ang pagsabog ng Bulkang Taal noong pang 1572. Taong 1911 naman ang sinasabing may pinakamaraming namatay matapos pumutok ang Taal. Tumagal ng 3 araw ang pagsabog at nag-iwan ng higit sa 1,300 katao ang nasawi. Pero ang pinakamalakas na pag-aalboroto ay naitala noong 1754 na tumagal ng 7 buwan. Ang 1754 eruption ang nagpalika sa mga tao noon sa Tanawan, Taal, Lipa at Bawan. Nabura sa mapa ang bayan ng Sala na dating pinakamalapit na bayan sa bulkan. At ang lumang bayan na Taal na ngayon ay munisipalidad na ng San Nicolas. Binura rin ng pagputok na ito ang daanan palabas ng Balayan Bay. Tinatawag ito noong Pansipit River. Natabunan na ang ilog na ito. Noong 2020, nagkaroon ng major eruption ng Taal. Nagbuga ito ng abo na umabot hanggang Metro Manila. Libu-libong pamilya ang lumikas at umabot sa bilyong piso ang pinsala. Mula noon, nanatiling restless ang Taal, minsan mahina, minsan biglang lumalakas ang pagsabog. Actually, yung Taal Volcano, kung maaalala natin, has been, or rather, nagkaroon ng major eruption siya noong 2020. And yung from that, mula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan, maya't maya nagkakaroon ng mga minsan maliliit, kadalasan maliliit, pero paminsan-minsan malalakas na pagsabog. October 2025, muling nagparamdam ang Taal.
Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ng minor phreatic at phreatomagmatic eruption kung saan umabot sa 1,200 hanggang 2,100 meters ang taas ng ibinuga nitong usok o plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakuhanan ang pagsabog ng Bulkang Taal mula sa iba't ibang anggulo na sakop ng Batangas, partikular sa Dingin sa Alitagtag, sa Santa Maria sa Talisay, hanggang sa Bilinbinwang sa Agoncillo. Ramdam naman ang takot ng mga mangingisda sa Bubuin Island sa Talisay nang sumabog ang bulkan. Pumutok na naman. Mga tropa, ready kayo ha? At kami pauwi na. Padalawang putok na rin. Oo. At kami sisipot na paya. Ready guys. Ayan na kayo. Mga tropa oh, magsisigaya ka na ng uwi. Malakas. Sa puso naman ng Sorsogon, matatagpuan ang Mount Bulusan. Sa taas na 1,565 meters, isa ito sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong bansa. Maganda, ngunit mapanganib. Unang naitala ang pagsabog ng Bulusan noong 1852. Simula noon, mahigit 20 beses na itong pumutok, dahilan kung bakit kinikilala ito bilang ika-4 na pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ayon sa PHIVOLCS, karamihan ng pagsabog ng Bulusan ay phreatic eruption, steam-driven explosion na nangyayari kapag nagtatagpo ang tubig at mainit na bato sa ilalim ng lupa. Ang ganitong uri ng pagsabog ay biglaan at halos walang babala. Sa Bicol pa rin sa Albay, matatagpuan ang Mayon Volcano, ang tinaguriang perfect cone. Pero sa likod ng ganda nito, nagkukubli ang isang malakas at mapanganib na bulkan. Ang pinakamatinding pagsabog ng Mayon ay noong 1814 nang malibing sa abo ang Cagsawa Church at halos 1,200 katao ang nasawi. Mula noon, paulit-ulit itong nagbubuga ng lava at abo. Noong Hunyo 2023, bumuhos ang lava at pyroclastic flow sa mga gilid ng Mayon. Sumunod noong Hulyo 2024, isang phreatic eruption ang muling nangyari sa bulkan. Base sa obserbasyon ng PHIVOLCS, tuwing ika-5 taon, nagkakaroon ng malakas na pagsabog ang Bulkang Mayon. Ngunit may isa pang bulkan sa Visayas na kasalukuyang mas aktibo, ang Canlaon. Noong June 3, 2024, isang explosive eruption ang yumanig sa Negros Island region. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang pagsabog ng 6:51 ng gabi. Umabot sa 5,000 metro ang taas ng eruption plume at kumalat ang abo sa mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Now, pagdating naman sa Canlaon Volcano, nagsimula yung yung naging mas aktibo siya, or rather more yung nagkaroon ng malakas na pagputok noong June of 2024. And hanggang sa ngayon, sa salukuyan, patuloy pa rin yung pagkakaroon ng mga yung mga pagbuga ng abo. Ganito ang naging sitwasyon noon sa barangay Biak na Bato, La Castellana. Ayon sa mga residente, nanggaling ang lahar na ito mula sa Bulkang Canlaon. Pagdating ng December 9, 2024, muling sumabog ang Mount Canlaon. Umabot sa 4,000 metro ang ash flume na may kasamang shockwave. Sumunod naman ng May 13, 2025 na pagsabog.
Naitala ang steam and ash flume na umabot sa 4,500 meters habang ang ballistic fragments ay bumagsak malapit sa crater. Buwan ng Oktubre ngayong taon, nagkaroong muli ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon. Paano nga ba namomonitor ang mga bulkan? Kung ikukumpara natin yung pag-monitor or pag-forecast ng volcanic eruption kumpara sa pagkakaroon ng ng mga lindol or earthquake, medyo mas advanced or mas medyo may yung level ng technology ay mas mataas kaysa sa prediction or forecasting ng mga lindol. Pero lang 'yon sa mga yung mga major eruptions, no. Halimbawa ay yung magmatic na tawag natin. Kagaya nung sa Mayon Volcano noong 2023, may mga tayo doon na nakakapagbigay pa tayo ng warning. Pero unfortunately, kadalasan sa mga bulkan sa Pilipinas, nagsisimula siya as yung tinatawag nating mga phreatic or phreatomagmatic type of eruption, kung saan nangyayari yun is dahil sa pagkulo ng tubig sa ilalim ng bulkan. Right now, wala tayong yung technology na kahit sa anong bansa, wala pang hindi pa natin alam kung kailan mangyayari yun. Alam natin yung mechanism kung paano siya nag-i-erupt or paano nangyayari yung mga phreatic eruptions, pero sa kasalukuyan hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Sa pamamagitan ng mga datos na ito, natutukoy ng PHIVOLCS kung gaano kaaktibo ang isang bulkan. At dito pumapasok ang alert level system. Isang gabay para malaman ng publiko kung gaano kalapit o kadelikado ang posibleng pagputok. Kaya nag-devise ang PHIVOLCS ng system of alert levels. Actually, hindi lang PHIVOLCS ang gumawa ng mga ganitong, and sa ibang mga bansa, mayroon din silang sistemang ganito, parehas. Para makapagbigay yan ng early warning na base sa pinapakita ng ugali or behavior ng isang bulkan sa mga ilang linggo, ilang araw, makapagbigay kami ng abiso. Sa alert level 0, nangangahulugang nasa normal na estado ang bulkan. Tahimik ito at walang senyales ng pagputok. Safe pa ang mga nakatira sa paligid. Sa alert level 1 naman, may kakaibang galaw na nararamdaman. Maaaring may kaunting pagyanig o pagbuga ng flume, kaya't paalala lang na maging alerto. Ang alert level 2 ay mas madalas na pagyanig, mas mainit na ang singaw, at posibleng may pag-akyat na ng magma. Ibig sabihin, posibleng pumutok sa mga susunod na araw o linggo. Sa alert level 3 o ang tinatawag na magmatic unrest, may magma na talagang umaakyat na sa ilalim. Sa ganitong antas, inirerekomenda na ang paglikas sa mga danger zones. Sa alert level 4 naman ay malaki ang posibilidad na pumutok ang bulkan. Lahat ng residente sa paligid ay kailangang lumikas agad. At sa alert level 5 ay nangyayari na mismo ang major o mapanganib na pagsabog. Ito ang pinakamataas na antas ng babala at dapat ay walang tao sa danger zone. So yung permanent danger zone naman po, ito ay base sa pag-aaral namin sa mga bulkan. Ito yung mga lugar kung saan nagkakaroon lagi ng mga casualties at laging tinatamaan ng volcanic hazards. Unfortunately, yung ibang mga hazards natin talaga mahirap talagang iwasan, like yung tinatawag nating pyroclastic density current or pyroclastic flow. Ito medyo mahirap po to. Ito talaga yung kaya nag-designate kami ng permanent danger zone dahil sa mga bulkan, yun yung madalas na tamaan itong pyroclastic density current. Ito yung maghahalong po yan, mga bato, abo, mainit na bato at abo at yung mga poisonous volcanic gases. Napakainit po niyan, mga umaabot ng lagpas 600 degrees Celsius. So, kapag tinamaan ka niyan, lapnos talaga ang balat mo at hindi ka talaga makakahinga.
Pero I think yung talagang madalas tinatamaan sa labas ng permanent danger zone, yung hazard ng ashfall, yung pagbagsak ng abo. Now, in most cases naman po, kapag bumabagsak na ito yung abo sa labas ng permanent danger zone, medyo ano na po yan, malamig na yan. Pero still, dahil ano yan, may mga halong ano yan, mga toxic chemicals, minsan ano po siya, minsan irritating or makati sa balat kapag tumama dahil minsan may kasamang mga ano yan, asido. Ang lakas na naman ito. Talaga yan. Talaga. Tarbong, ready. Para may bato na ayun na. Bato na nga, ang lalaki. Hindi biro ang ginagawang pagbabantay sa mga bulkan lalo na kung ito ay aktibo. At yan ang ginagampanang tungkulin ng mga volcanologists ng PHIVOLCS. For volcanoes, we have 24 active volcanoes and we are monitoring 10. And out of the 10 active volcanoes, only 2 ay merong kompletong instrumento. But we're doing, anong meron tayo, we maximize what we have right now. For volcanoes naman, we use GPS, we have tilt meters, we have EDMs, and we have instruments to measure sulfur dioxide and other gases. Most active volcanoes that we have from Pinatubo, Mayon, Taal, Canlaon, Hibok-Hibok, Bulusan. Yun yung very active volcanoes that we have. Lahat naman yan delikado. Again, but for volcanoes, for example, at least meron tayong precursors. May mga signs yan. Tumataas yung sulfur dioxide, nagkakaroon ng increase in temperature, and dumadami yung earthquakes around the volcano. Volcanic eruptions are also dangerous and hazardous, but may time pa kasi tayo to warn the people, while earthquakes, wala. Ako po si Jerome E. De Lima, Science Research Specialist and current officer in charge of the Taal Volcano Observatory. I was a geology graduate from the University of the Philippines, Diliman. I graduated last 2016. And a week after graduating, nakakita ako ng opening sa PHIVOLCS. So I decided na, okay, gusto kong maging outdoors. I like the science as a profession, and at the same time, I like hiking in general. So I love being in the mountains. So I thought PHIVOLCS was a good fit for me. And yeah, 7 years after, I'm still here. Ako as a Baguito volcanologist, I was already exposed right away to 2018 Mayon eruption. So ako na hindi pa naka-experience sa eruption firsthand, it was really a humbling experience to see the volcano firsthand habang sumasabog, ano yung mga scientific methods na kailangan gawin, decision making, yung surveys na kailangan gawin namin. So yun yung naging unang experience ko. Pero yung pinaka-tumatak for me was the Taal 2020 eruption, where na-deploy din kami dito around the Tagaytay station for almost a month straight, doing continuous microgravity and GPS fieldworks paikot ng bulkan para makita namin or ma-assess kung lumalala ba ang aktibidades ng bulkan ever since it erupted last January 12, 2020. Around 2019 naman, nasa loob kami ng volcano main crater and biglang merong malakas sa tectonic earthquake. Itong tectonic earthquake na to, meron kaming mohon or reference sa tinitignan sa baba. Umikot siya counterclockwise. Basically, umikot yung buong lupa sa paligid namin. So, after nung earthquake na yon, we had no choice but to evacuate right away. Nagmadali kami paakyat, pabangka, and pabalik dito sa observatory. Kasi kung meron pang malakas sa lindol, baka mag-crumble naman yung paligid ng main crater. So, baka unsafe na for us. Ito talaga yung trabaho namin, to monitor and assess the activity of the volcano. And there's no other place kundi sa isang malapit na lugar nakita namin ang bulkan. So for us, it's business as usual, but we also acknowledge the fact na medyo malapit kami. And we have safety measures, evacuation measures. Kung magkaroon man ng mas malakas na eruption, ay matatransport namin lahat ng aming monitoring instruments and servers namin papunta sa iba pang lugar na mas safe.
Sa paglalabas namin ng volcano bulletins or any potential volcano advisories, so 24 hours ang duration nito from 12 midnight to 12 midnight on consecutive days. Sa pagmamanman namin, tinitignan namin ang number of volcanic earthquakes sa isang araw, kung meron bang eruption na mangyayari sa isang araw, ang taas ng sulfur dioxide flux concentrations gamit ang isang spectroscopy instrument na umiikot sa kaldera ng bulkan, pati na rin ang inflation or deflation episode sa loob ng bulkan gamit ang aming continuous GPS instruments as well as sa mga tilt meter instruments na naka-install sa loob ng bulkan. Yung isa sa pinakamapanganib siguro ay kapag kami na yung papasok mismo sa loob ng bulkan to conduct our own measurements. May mga tinatawag kaming campaign measurements, ibig sabihin dala-dala namin yung instrumento, umiikot kami sa bulkan upang kumuha ng mga datos na aming ibabalik sa opisina upang pag-aralan, i-process, possibly i-publish as a paper in a scientific journal at i-report sa madla. Being inside an active volcano is definitely the most dangerous aspect of the job. Not just for the advancement of science, but also to protect the people na nasa paligid. Sa mga instrumento nakapaligid, hindi siya as sobrang sinsen compared sa kung kami yung papasok sa loob upang maglagay ng data. Although hindi namin palaging nagagawa, kasi nga masyadong tedious na nangyayari, so in-automate namin yung proseso sa loob. Although, yung sa pag-automate, hindi rin sobrang lawak nung scope of monitoring namin, so kaya kailangan din namin pumasok sa loob. Meron kaming mga istasyon na directly facing the main crater na. So kapag pumaning yung hangin papunta sa west, for example, mahagip at mahahagip yung mga volcanologists na nasa loob. So aside from that, being inside the volcano, na-expose kami sa sulfur dioxide concentrations na sobrang nakakairita sa ilong at sa throat. So oftentimes marami kaming dalang tubig just to douse. And aside from that, yung pag-hike ng naka-full PPE, or yung prescribed equipment na ginagamit namin, kadalasan umakit kami na naka-gas mask, naka-industrial grade gas mask. So medyo sobrang init niya sa mukha habang nag-hike going inside the Taal Volcano. Taal Volcano at the moment, kalagi kasi siya nagkakaroon ng degassing activity. So ito na yung considered the new normal for Taal Volcano ever since it erupted last 2020. Nagiging mataas din ang sulfur dioxide concentrations niya, and sometimes we are required to go inside the volcanoes. Nagkakaroon din ng mga kadalasang mga phreatic eruptions or phreatic magmatic bursts sa loob ng bulkan. Dati wala ito, pero ngayon nangyayari siya kadalasan without any precursors. So, iba yung pag-iingat po ang kailangan nating gawin. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Dahil ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya marami tayong bulkan at anytime ay pwede po itong sumabog. Kaya naman dapat alam po natin kung ano yung mga paghahanda at mga prevention na dapat nating gawin at ikonsidera upang tayo ay maging ligtas sa mga panganib na dulot ng pagsabog ng isang bulkan. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang paghahanda sa mga sakuna at iba't ibang first aid. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.